Mga kababayan, Youth Brigade at mga OFW heroes na nanonood mula sa Dubai, Singapore o kahit saan pa man. Imaginin mo ha, isang tao na kumikita ng halos 1 bilyong piso sa isang araw. Yes, 1 bilyong piso kada araw. Sino ito? Si Charlie Atong ang gambling kingpin na ngayon ay most wanted fugitive. At sinong nagsabi nito? Walang iba kundi si DILG Secretary John Vic Rimulya. Nothing is beyond his reach kung ganun karami ang pera niya. Sabi niya sa isang press conference, ha? Shocking, di ba? Pero teka, bakit tayo dapat mag-care? Dahil ito'y hindi lang chismis. It's a window into the dark side of Philippine politics. Corruption, at kung paano ang sugal ay nagpapahirap sa milyong-milyong Pinoy. Sa susunod na ilang mga minuto, sisirain natin ito step by step. Sino si Atong ang kanyang scandals, at paano ito nakakaapekto sa iyo, sa pamilya mo at sa bayan. Huwag kang umalis, like muna at comment, bilyon kung shock ka na, let's dive in. Okay, mga youth thinkers at OFW analysts, ha? Let's start with the basics. Sino si Charlie Chu Hai Ang, ang mas kilala bilang Atong Ang? Ayon sa facts mula sa Rappler at GMA News, siya ay isang Filipino-Chinese businessman na nagsimulang mababa pero umakyat sa tuktok ng gambling empire. Born in the shadows of Manila's underworld, nagsimula siya sa wetting, yung illegal numbers game na parang underground lotto pero mas shady. By the 90s, he transformed it into the legal operations like small town lottery, STL, at isabong online cockfighting. Kilala siya bilang partner ng government agency sa gambling revenues, pero critically speaking, isn't that just legalized corruption? Parang siya yung kontrabida sa Pinoy telenovela na may private jet at bodyguards. Pero sa real life, may connections pa sa presidents. Sa susunod, tuklasin natin ang kanyang first big scandal with ERAP. Pero bago yan, question for you. Paano kaya kung ang pera mo ay galing sa sugal? Ethical ba? Comment down below, ha? At para sa mga OFW, isipin ninyo, yung remittances mo, clean and hard earned, ha? Samantalang siya, bilyon araw-araw. Stay tuned, ha? Flashback to the early 2000s, mga kabataan na hindi pa siguro naaalala ang People Power 2. Ayon sa Rappler's in-depth report, nadamay si Atong sa plunder case ni dating President Joseph Erap Estrada. Ano ito? Si Atong ay accused of being the middleman sa weteng payoffs, milyong-milyong kickbacks na nagpapatakbo ng gobyerno. In 2001, siya ay na-convict pero eventually acquitted on technicalities. Dito tayo maging intellectual. Ha? Bakit laging nakaka-escape ang mga may pera? It's systemic issue where gambling money funds campaigns at corrupts officials. Parang si Atong ay si the godfather ng Pinoy gambling, ha? Pero instead of Corleone, it's Corruption Leon. At para sa mga OFWs, isipin ninyo, yung taxes nyo abroad, napupunta ba sa bayan o sa bulsa ng mga ganito? Next, ang clash niya with Duterte's men, mas intense. Hit that subscribe kung gusto mong malaman kung paano siya naging untouchable. At comment down below, is ERAP scandal kung narinig mo na ito. Fast forward to Duterte administration. Ayon sa sources like Inquirer, nagkaroon ng clash si Atong with Duterte's officials over STL operations. Bakit? Dahil sa control ng billions in revenues. Nag-away sila publicly with accusations of monopolizing the lottery. Pero wait, there's more. Remember the Barreto sisters feud? Nadamay si Atong sa family drama ni Gretchen at Claudine with rumors of affairs at threats. Parang showbiz meets politics. Sugal Wars, the Barreto edition. Informative mode on, This shows how gambling lords influence even celebrity circles, pero deeper. It's about power dynamics. Para sa mga kabataan, ito'y reminder na ang politika ay hindi lang boto. It's about who controls the money flow. Sa mga OFW natin, yung hard-earned dollars ninyo affected by these underground economies. Susunod, ang pinakamalaking scandal, missing sabongeros. Don't forget to share the vid sa group chats ninyo, mga kaibigan.
Now, the heart of the matter, the fact hunters, ha? Since 2021, over 30 sabongeros, cockfighters, disappeared linked to isabong operations ni Atong. Ayon sa Rappler at Wikipedia, siya ay accused of masterminding abductions over deaths or rivalries. In 2022, nag-shutdown ang isabong under Marcos, pero ang cases linger. Ha? Ito hindi lang krimen, it's human rights issue. Bakit nawawala ang ordinaryong Pinoy hanggang ang mayayaman ay nagtatago? Parang worse Waldo, pero deadly version. Worse the sabongeros. Para sa mga kabataan, isipin ninyo ang social media campaigns. Para sa mga OFWs, ito'y katulad ng exploitation abroad. At ngayon, ang bombshell from Remulla. Pause muna tayo ha. Like kung agree ka na, dapat sa hustisya. Ito na ang tanong ninyo. Magkano ang kinikita ni Atong Ang ayon kay DILG Secretary Remulla? Sa isang press conference noong January 2026, sinabi ni Remulla na kumikita si Atong ng halos 1 bilyong piso kada araw sa loob ng 3 taon. ABS-CBN News at Facebook post, nothing is beyond his reach. Dagdag niya, fact-based breakdown Kung totoo, that's 365 billion pesos a year, more than some government budgets. Ito'y expose the scale of illegal gambling. Bakit hindi nauhuli? Dahil sa connections at yaman na bumibili ng proteksyon. Parang siya'y walking ATM mga kaibigan. Pero para sa mga corruption gamitin ninyo ang social media to demand accountability sa mga overseas Filipino workers. Ito'y why we need transparent governance. Implications sa politics. Stay for the wrap-up. Okay mga critical thinkers, let's zoom out. Ayon sa analysis from Rappler, ang sugal ni Atong Ang ay symptom ng bigger problems. Corruption across presidents, Erap, Duterte, even hints sa Marcos era. 10 million pesos reward ngayon para sa kanya. Maliit yan. At reports na nasa Cambodia o Thailand siya. Pero ito nakakaapekto sa ekonomiya. Gambling addicts ang milyon habang ang revenues ay hindi napupunta sa bayan. Parang casino, the house always wins at ang house ay ang powerful few. Para sa mga kabataan at OFWs, ito'y call to action. Vote wisely, support anti-corruption. Ano sa tingin ninyo? Hustisya ba ang 10 million pesos reward? Comment down below mga kaibigan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O to sum up siyempre may summary. Si Atong Ang hindi lang businessman, siya ay simbol ng systemic rot sa politika. With earnings na 1 bilyong piso araw-araw ayon kay Remulla sa ilang mga taon. Grabe, laki po nun It's time for change. Mga kabataan at OFWs, kayo ang future. Demand transparency. Thanks for watching for a couple of minutes of truth bombs. Subscribe, like, share, at see you next episode. Stay woke, Pilipinas. Peace out.